Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for April 13 hanggang 19. So, mga Scorpio, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot dahil sa dulo ng ating reading, I will answer your one question. So, hawakan mo yan at sa dulo, hintayin mo and alamin natin ang sagot dyan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, Emperor card. Beautiful. Siya nga pala Scorpio, no? Kakatapos ko lang kasi kay Pisces. Okay? So Scorpio, ano po ang mga bagay na balak mong gawin this week? Comment down below, no? And thank you nga pala sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Thank you, thank you, thank you. In the background of your reading, meron kang, the Nine of Cups. Wow, napakagandang reading ito. So, alam mo na Scorpio, pag lumalabas to sa reading ko, time na for you to make a wish. So, ngayon pumikit ka na and make a wish, it will be granted for you. Okay? So, this week, sabi ng yung spirit guides, you just need to relax. Relax. Have fun. Enjoy. And sabi dito, huwag mangamba. I don't know why. Parang merong isang bagay na ma-accomplish mo na. Narinig ko yung mission accomplished, tapos na, successful na, okay na, nandyan na. Parang ganyan. So, meron kang goal or wish na dinasal na this week talaga namang abot kamay na. So, celebrate, have fun, everything now is yours. Okay? Congrats po. In your core energy, meron kang the Emperor card. No? Sabi ng yung spirit guides, Scorpio, this is the week kung saan mapanghahawakan mo na, kontrolado mo na yung mga bagay sa buhay mo. Yung mga dating problema, yung mga dating chaos o mga dating gulo, ngayon lahat yan planchado na at kayang-kaya mo nang panghawakan ng buhay mo ulit. Some of you are praying for that job. Some of you are asking for that position. It will be given to you. Okay? Some of you are asking, sana malusutan ko, sana makuha ko, sana masolve ko. Yes, it will be solved. Okay? And here you are at the top of your game, taking back the control at talagang gamay na gamay mo ang lahat. Meron din po sa inyo handa ng umaksyon. Meron kang dapat gawin ngayong linggong ito at hahakbang ka na, kukunin mo na, a-actionan mo na, ready ka na to take action, ready ka na to take a move. Congrats po. Emperor card. The King of Wands. Yes. Ngayon, meron kang plano, meron kang idea, meron kang balak gawin. At ramdam ko dito na wala ka ng, alam mo yun, wala ka ng panahon para makinig pa sa mga taong gustong pumigil sa'yo. You're very unstoppable. You're very, tawag dito, you are now starting to believe in yourself na akin to, kukunin ko to, wala na makakapigil. And nandun yung lakas ng loob to make it until you win it. Parang ganyan. And here you are, brave enough to achieve whatever this is. Okay? So, ito yung linggo ng katuparan ng gusto mo. Ito yung linggo ng paggawa. Ito yung linggo ng pagiging active. Kung saan yung mga balak gawin, abot kamay. Congrats po. Okay? So Scorpio, ano yung mga nais mo makuha this week? Comment down below. I-manifest na natin yan sabay-sabay. Write it down, it will happen. In the area of what you need to focus on, meron kayong the Six of Cups. Okay. Si Six of Cups here, sinasabi ng yung spirit guides na time na for us to pivot. Time na for us to find the better path at umalis na doon sa mga bagay na alam mong, teka, wala nang saysay sa buhay ko this week. Example, this week na-realize mo na ayaw mo nang daanan yung gantong daan kasi nga sabi mo, lalong humahaba yung biyahe. O kaya, this week na-realize mo na ililipat ko na lang yung schedule ng aking pasyal sa ibang araw para magawa ko itong isang bagay. No? Meron ng malino na direksyon at hinahayaan mong baguhin na yung nakasanayan
or layuan na yung isang routine o isang um, tawag dito, isang action noon na sa buhay mo ngayon hindi na effective. 'Di ba? Example, dati nakasanayan mo na hayaan mo munang magpatong-patong yung work bago mo siya gagawin. Ngayon, sabi mo, ayoko na niyan na makalumang bagay hindi pala productive para sa akin. Ngayon, every paper inaasikaso mo na agad. Mas maalwan, mas mabilis matapos, hindi ka nagka-cramming, parang ganon. So, sabi dito, magpatuloy ka mag-focus sa transformation ng buhay mo. Kung paano mo nililinis yung mga dapat linisin, kung paano mag-improve, kung paano talagang tumulay sa mga pagbabago. Okay? Six of Cups, the Queen of Pentacles. Yes, now focus tayo sa mga pagbabagong dapat nating i-apply sa ating kaching-kaching. Okay? Sa ating kaperahan, sa ating paglago ng ating mga ipon, negosyo, career path, kita. Okay? Sabi dito, yes, there are newer ways, there are better ways na dapat mong imaginein or isabuhay this week. Example, sa iyong negosyo, na-realize mo, ay, hindi pala mabenta yung gantong paraan. Halimbawa, ngayong araw na to, balak mo nang maglagay ng malaking boombox sa harap ng negosyo mo para maraming makaagaw atensyon, maraming makakita ng tindahan mo. Parang ganyan. So, hahanap tayo ngayon na makabagong paraan, paiwas sa nakasanayan, para yung ating kaching-kaching ay mas lumago, mas tumibay, mas dumami. Parang ganyan. Halimbawa din, sa ipon mo, na-realize mo na ang dati nakasanayan mo 5% lang, pero ngayong linggong ito na-realize mo gusto mo nang gawing 10% para mas ma-reach yung quota or mas ma-reach yung pinag-iipunan, parang ganon. So the differences, the changes that your need to apply this time will eventually affect your kaperahan. Okay? Maganda to, isa-isip mo. So, Scorpio, ano pong birthday ninyo? Ikaw ba'y October Scorpio or November Scorpio? Comment down below. Team October ka ba o Team November? Paramihan kayo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Death card. You need this time to end something. Meron kang dapat putulin. Maaring ito na yung panahon para maging mas disiplinado, no? Maging mas wais. Halimbawa, dati gusto mo mag-ipon, di ba? At ngayon sabi mo, panahon na para putulin ko na yung credit card. Panahon na para hindi na ako mamili lagi sa online, no? Your discipline will change your life, no? Kaya kung ano yung mga dapat putulin sa buhay, Scorpio, para talaga namang maabot natin talaga this time yung goal natin, gawin mo. Okay? Halimbawa, ang goal mo ngayon ay maka 3,000 na steps sa exercise. So, anong dapat putulin? Katamaran. Ano yung dapat putulin? Yung excuses, mga ganyan. So, end something if you want something to really come in your life. Death card, the Temperance card. Yes, now, it's all about your hard work. Sabi, pag nag-end yung isang bagay, papasok yung isang bago kung saan doon mo ilalaan yung effort mo, time, energy, and stamina. No? Dito, talagang matrabaho ito. I'm not gonna lie to you. Matrabaho ito, maraming kailangan daan ng proseso, kailangan ng tiyaga at sipag. Ganon talaga. Pag merong natapos, merong sisimulan, kailangan talaga ng tiyaga dyan. And you need to be aware sa mga dapat pagdaanan, no? Hindi pwedeng minamadali, hindi pwedeng rush, hindi pwedeng gusto agad nandyan instant, no? So, kapag nag-go back to zero tayo, no, may natapos, mayroong bagong sisimulan, ganoon talaga. Kailangan nating umakyat sa ating sipag nang sa ganoon ma-achieve natin yung mga bagong bagay. Okay? So, meron sa inyo, para sa ibang bagay, ibang bagay, para sa ibang Scorpio dyan, narinig ko bigla, meron ka daw inaasikaso na mag-i-end na ngayon. Very, very lucky kung sino yung Scorpio na yan. Sabi sa'yo, meron ka daw pinagpapaguran, pinagtsatsagaan, pinagsusumikapan na mag-i-end na yung hardship dyan. So, congrats, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 8 of Swords. Alam mo, maswerte ka ngayon. You have 6, 7, 8, 9. Malapit, 10. Wow, talaga namang pa-ending ka na.
Malapit ka na sa ending ng hirap, malapit ka na sa ending ng pagod. So, continue working today, continue giving your all kasi ito na yon, malapit na. Okay? So, Eight of Swords affecting our Emperor card. Ngayon, na-realize mo na panahon na para tumapang. Panahon na para palayain ko ang sarili ko sa isang routine o sa isang pattern na alam kong walang growth. No? Marami ka na ring pinalagpas na pagkakataon noon. Marami ka na ring mga pinabayaang bagay kasi sinasabi mo, hindi ko kaya yan, hindi ako marunong yan, hindi pa ako magaling, kulang pa yung expertise ko. You always tell yourself na kakarampot lang ang pwede sa akin. Or before you realize na dead end na, wala na akong maisip na solusyon, hanggang dito lang ako. Now, things are changing. You are now getting back in your own game. No? Talagang tumitibay ka na, lumalakas na ang loob mo, at meron ka na ngayong drive and fighting spirit to win this time. So kitang-kita ko dito yung pagkalusaw ng old self and pagkatapang na ma-achieve at makawala ka sa pagkakulong na yan. Eight of Swords, the Eight of Wands. Wow, 8 talaga namang very, very abundant and powerful time ito para sa'yo to make things happen. Yung pagganais mo na magbago, pagganais mo na kumilos, nako, yan ang tamang direksyon. Kapitan mo yan, gawin mo yan, aksyonan mo yan, makakalaya ka na sa lumang buhay mo. Okay? In your near future, meron kang the Empress card. Si Empress card here, sabi ko nga sa inyo, parang uupo ka na lang, very relaxed, kampante, you don't need to sweat masyado because here you are, sitting in your throne, enjoying the fruit of your labor. That is what I heard. Mga bunga ng pinaghirapan, mga resulta ng pinagtrabahuhan, mga pinagnilay-nilayan at mga inasikaso. Heto ka, living your best life. Some of you, nakita ko retirement, ang ganda-ganda ng retirement home, ang ganda-ganda ng retirement money mo, you're enjoying your retirement life, no? For many of you, talaga namang mayabong na yung negosyo, uupo ka dito, talagang ine-enjoy mo yung labas-pasok ng customer, ang laki-laki ng kita, napaprovide mo na yung needs mo, napapaikot mo na yung pera, di ba? For some of you, you are living the dream life, no? I don't know why, meron ba sa inyo mahilig mag-painting or magpa-parlor, parang ganyan? You are now enjoying yung mga bagay na gusto mong ibigay sa iyong sarili. So congrats and good luck po. The dream life is nearing na pumasok sa buhay mo. Congrats. Empress card, the Three of Swords. Ngayon, sabi dito, lahat ng mga pain na dinanas mo in the past, hindi ka na apektado nito. Ramdam ko yung pagkahilo mo dito. Hindi ka papatinag. Hindi ka papa-intimidate or hindi ka babagsak dahil lang sa mga naranasang pain. Nakita ko dito, pinatatag ka ng pain na ito. Pinatibay, pinalakas, pinatalino. Yung kanta ni Christina Aguilera na Fighter, yun ang best theme song sa buhay mo this time. Hanapin mo sa YouTube yung song na Fighter ni Christina Aguilera. This best describe that feeling na tumapang ka, lumakas ka, tumibay ka sa lahat ng pinagdaanan. And here you are, no? Earning that result. Na malagong buhay, successful negosyo, successful career, you are producing what you want to produce, and unstoppable ka talaga. Congrats po. In your challenge, meron kang the Seven of Swords. Meron kang 7-7 here. Very lucky. Sabayan pa ng 8-8 of abundance. Talaga namang ito na yung start ng pag-abot sa pangarap. New chapter, new goal, new life, new beginning. Okay? Sa challenge mo, Seven of Swords, sinasabi dito na huwag kang masyadong magtiwala sa ibang tao. Okay? Pinapayuhan ka to keep your secret a secret. Hindi pwedeng sanay kang magkwento ng talambuhay mo o ng mga kabulukan mo because other people might use them against you. Mag-ingat ka rin sa mga pinagpapahiraman ng pera. Mag-ingat ka rin sa mga scammer. No? Hindi lahat ng taong maboka or magandang pananalita ay katiwa-tiwala. Pinapayuhan ka dito to be cautious, to be maging matanglawin, no? Yung talaga mapagmatsyag and hindi ka agad maniniwala sa face value o sa pinapakita sa'yo. Because not everybody is there to be real.
So find the courage na alamin ang totoo at wag basta-basta lumapit o magtiwala or magpasa ng kung ano-ano na hindi mo naman alam kung mapagkakatiwalaan siya. Okay? Seven of Swords, the King of Cups. Yes, it's all about you balancing things first. Huwag padalos-dalos sa iyong emosyon. No? Minsan natuwa ka lang sa sinabi niya na parang, uy, ang saya-saya dyan. Kailangan mo lang magbigay ng perang ganito. Ikaw naman, ay, ang saya-saya nga, ang ganda-ganda. Nadali yung iyong emosyon. Napaniwala ka niya dahil sobrang saya ng maaaring makuha. Kaya ikaw, nagtiwala ka. So, make sure na your emotions are really at bay. No? Malayo sa yung pagde-decide this time. Okay? Make sure you decide based on your isip, based on your mentality, at hindi ka agad-agad papasok sa isang bagay na naengganyo ka lang, na-enjoy mo lang, na-excite ka lang, or nalungkot ka lang, naniwala ka na agad sa kanyang sa mga sinabi or mga pinaniwala sa'yo. No? Learn to run away from people talaga namang paglalaroan ng iyong emosyon or imamanipulate ka based on how you feel. Okay? Many people out there are really great sa pagmamanipulate ng emosyon. Kaya iwas-iwas maging matalino this week. Okay? In your fortune, meron kang staying focused, hold your course. Talaga namang mag-focus tayo sa mga bagay na gusto nating ipanalo, gusto nating marating nang walang takot at walang duda sa sarili. Okay? Kapitan mo ang goal mo with tapang, with discipline, you're gonna get there. Okay? Especially here, in your fortune, magalak ka na, ma-excite ka na, you have the 7 of Pentacles. Palakpakan muna. Talaga namang hinog na yung hinihintay mo. You've been waiting patiently. You've been working so hard para dito. Pabalik-balik ka na, nairita ka na, gusto mo nang sumuko noon, halos bitawan mo na. Pero heto, abangan mo sa phone mo, baka may lumapit sa'yo, sa email, sa chat, baka may mag-confirm sa'yo that the update or the result is here. Sulit na sulit ang paghihintay. Be ready for something to arrive para pag dumating to, ilaban mo agad, grab agad, para matulay mo na sa goal mo this week. Okay? 7 of Pentacles, the Queen of Swords. Yes, now, you need to be alert. Alert, alert. Ano yung commercial? Alerta, alerta, alerta. Parang ganyan ka today. You need to see kung gaano kalinaw, kung gaano kaklaro itong purpose ng hinihintay na ito. Okay? Kasi kung matagal mo tong hinintay, malamang sa malamang pagod ka na or wala ka ng gana. Pero bigla-bigla darating. So, kailangan talaga dito action-oriented ka. Kapag dumating, kunin natin, aksyonan natin, isabuhay natin. Halimbawa, for a very long time, naghintay ka para sa sagot ng boss na ito. Umasa ka na parang, ay, wala to. Tagal-tagal na eh. Pero biglang boom, binigay sa'yo. No? So, panahon to para tumayo, aksyonan, kunin. Kasi ito na yun. Ito na yung chance mo to make it happen, di ba? Narinig ko rin dito, someone in your life will make a decision in your favor. Yung paghihintay mo ay mag-i-end dahil sa kanyang desisyon. So, congrats. Congrats, congrats, congrats. In your divine messages, meron kang work through your fears. Labanan ng mga takot, labanan ng mga inhibitions, ang mga panliliit sa iyong sarili. Walang maitutulong yan moving forward. Okay? In your divine messages, the 10 of Swords. Ending of hardship. Yun ang payo sa'yo. Kapag lumagapak, kapag dumapa, kapag nagbokya, parating piliing bumangon. Kasi may chance ka pa para abutin ang pangarap mo. The sun is coming out. Sisibol din ang araw sa buhay mo at you will realize na yes, new day, new chance. New day, new opportunity. New day, new way para sa akin na makabawi sa buhay at makabangon. Parating may tsansa para makabangon kaya huwag mong sarhan ang sarili mo sa mga pagkakataon. 10 of Swords, the Hanged Man. Surrender. Surrender all of your fear. Surrender all of your victim mentality. Hindi porket nadapa ka ngayon habang buhay ka na dyan. You need to realize na phase lamang ito, isang level lang ito, may tsansa pa ako para umabante. So, sa mga panahon na pagkalugmok, magagamit mo yan para mag-isip,
ano ba yung lesson na gusto sa aking ituro ni God? Ano ba yung mga dapat kong matutunan para pag abante ko, hindi na ako babalik dito? So, kailangan ngayon paliwanagin mong isip mo sa kung ano ba yung lesson na to na gustong ituro sa akin. Nang sa ganon, pag umandar na ako, hindi ko na to sasapitin pa ulit. Okay? So, wag mong isipin na pagkatalo yan. Lesson lang yan. Nang sa ganon, next time, dire-diretso ka na. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have scales, keep your life in balance. Yes, kailangan balansehin ang buhay. If you play hard, you work hard. If you dedicate your life too much sa work, magkaroon ka rin ng time to entertainment, to bonding time, time for yourself. Okay? Firecracker excitement. Yes, may exciting new journey, an exciting event na darating po sa buhay mo this week. Congrats. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Sabi dito, talaga namang warning pa ito, no? Ang problema daw ay hindi mo solve kapag hindi mo talaga naisa puso kung ano yung mga dapat gawin this time. Magbabago na ito kapag na-realize mo na kung ano yung mga dapat gawin. You have key, successful outcome to your problem. Yes, tinan mo naman. Polar opposites. Sabi dito, unsuccessful outcome to your problem. And then boom, successful outcome to your problem. Kaya talagang, maybe ito, maybe para sa'yo. Ang katuparan ng tagumpay sa problema mo ay nakadepende sa action mo. Pwedeng hindi matupad, pwedeng matupad. Kaya importante, baguhin mo na yung mga dapat baguhin, i-fine-tuning na yung mga dapat i-fine-tuning para talagang maging successful yung isang problema. Okay? Ang outcome is Scorpio for April 13 to 19, the Two of Cups. Alam mo, narinig ko dito, kung ikaw ay pumapasok sa isang interview, kontrata, negotiation, agreement, o pag-uusap, kung naman to pag-uusap na ito na gusto mong mapa-oo siya, no? It will be yes in your favor. Okay? Kung ito man ay bagong love life, congrats, okay? Makakamit ka ngayon na soulmate match. Magkaiba kayo pero swak na swak kayo. Some of you are asking for approval, it will be given to you. Some of you are asking for clarity to someone, lilinaw na, planchado na. No? Ang susi dito ay clear communication. Matinong pag-uusap para alam mo yung aasahan mo, alam mo yung pinapasok mo. For others dyan na may kontrata, agreement, negotiation, o meron kang binibenta, meron kang binibili, it will be successful in your favor. Congrats. The Two of Cups, the Five of Pentacles. Yes, sabi ko nga, kung nahihirapan ka na sa negotiation na yan, sa agreement na yan, sa ugnayan na yan, sa trabaho na yan, this hardship will end base sa iyong pag-uusap. Kaya nga, kapag nahihirapan, makipag-usap. Kapag merong malabo, pag-usapan. Kapag merong struggle, i-ask mo. Tanungin mo na siya para maliwanagan ka at hindi ka na mahirapan ng ganyan. Okay? Everything can be solved with clear communication. Makakaalis ka din sa hardship na ito. Okay? So, Scorpio, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Mabilisan lang to. Inhale and exhale the answer to your question. You have, lumabas, Six of Cups, the King of Wands, and then the Lover's card. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Judgment card. Alam mo, pinapayuhan ka this time to open your eyes, to open your mind, and see the truth. Marami kang takot, pero kailangan this time, ipagpasa Diyos mo. Itaas mo sa Kanya. So mo, God, I'm afraid. God, hindi ako sure. Gabayan mo ko. Tiyataas ko na lahat sa iyo. Tulungan mo ko. And the help is coming now. No? Your angel guide, your spirit guides are here to assist you sa problemang ito. And you will feel the lightness after watching this video. Sabi dito, kung ano man yung hiniling mo, darating na yung sagot. Okay? Now, sabi dito, you need to put your heart sa bagay na yan. Mahal mo ba to? Importante ba sa iyo yan? Hanggang saan yung commitment na kaya mong ibigay para ito ay magbunga para sa iyo? Sabi, you need to be brave enough para panindigan itong move na ito. Meron kang balak gawin eh. Alam ko nasa isip mo na kung ano yung dapat mong gawin. Naghihintay ka lang ng konfirmasyon or sagot. This is the answer. Make a move.
and detach yourself from the past. May mga bagay na nasa past ang humaharang sa'yo, kaya nahihirapan kang yakapin itong bagong bagay. Kaya parang may duda, may takot, may alinlangan. Kaya humihingi ka parang tulong kay God kasi hindi mo alam kung dapat ko bang ituloy or manatili ka sa past. No? Sabi dito, your past should not affect your present life. Be brave and panindigan itong commitment na gusto mong gawin. No? Gamitin mo na lang ang inspirasyon, lahat ng pinagdaanan in the past para tumapang ngayon. Nang sa ganon, maangkin mo, mayakap mo, maaksyonan mo yung bagay na gusto mong piliin this time. It's all about you. Your commitment, your passion, your discipline, and your readiness na gawin na siya. Okay? Kasi nakita ko dito, abot kamay. No? Magagawa mo siya. Yes, 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 yes po ang sagot para sa'yo. Kung nag-a-ask ka ng yes or no, the answer is yes. Leave the past behind. Panahon na for you to have this detour, have this new page or new chapter sa buhay mo. Yung obstacle, malalagpasan mo yan. Kung kumakaharap ka yan sa obstacle, malalagpasan yan. Basta tapangan lang and dedicate your life dyan. God now is giving you the answer. God now is really making you see kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat aksyonan, at kung ano yung pagkagising na dapat mong sapitin. Okay? Gising-gising para magawa na yung gusto mo. Scorpio, yan po ang isang tanong, isang sagot. Sana po yung nakaresonate ka. Ganon din po sa inyong April 13 to 19. Saan po ka nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.